Praise the Lord. At sa pagkakataong ito, tayo po mga minamahal ko ay dadako na sa pakikinig ng banal na salita na ating pinakamamahal na Pinoon. At bilang paggalang, tayong lahat ay tumayo at ito po'y dadalhin na ating pong beloved ordained preacher, Nilo D. Guzman. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved brother Jose Revilla, ating preacher. Mga kapatid, nais kong magpaabot muna ng pinakamataas na papuri po, pagluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, ang ating napakabait na Diyos. Amen. Hallelujah. At nais kong mga minamahal magbigay ng dobling paggalang po at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the Almeda family, at patuloy nating pag-aalala sa ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lindsay Almeda, sa lahat ng aking mga kasama, mga minamahal sa dakong ito, sa lahat po ng ating mga awit, manunugtog, sa lahat ng ating matatapat, mga kapatiran, mga minamahal, maging sa mga bisita natin sa mga sandaling ito, mga kapatid. Magandang hapon sa inyong lahat. Ganon din sa lahat ng ating mga viewers, mga minamahal, here and abroad, mga kapatid ko. Sama-sama po tayo sa salita ng dakilang Diyos natin, ating mapapakinggan sa mga sandaling ito. Hinihiling ko pong lahat ay magtaas ng kamay. Mga mahal, tayo po'y dumalangin sa ating dakilang Diyos. Idalangin po ninyo, mga mahal, ang ating pong pag-aaralang salita ng dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Sus, hallelujah. Maraming salamat po. Sa gintong pagkakataon, mahal na Panginoon, o Diyos, aming madama ang inyo pong matamis na presensya, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, pagpalain mo nawa ang amang banalang yung mga anak sa mga sandaling ito. Langisan po ninyo ang inyong mga salita, sa ganang akin, wala akong magagawa, o Diyos. Mahal na Panginoon, gamitin mo lamang akong instrumento, amang banal, sa mga pagpapala mong espiritual para sa iyong mga anak, o God. Lord, pagpalain mo kaming lahat. Anoint thy word. In the name of Jesus we pray. And we bind the power of darkness, unbelief and doubt, hindrances cast out in the name of Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. God bless you po, mga kapatid. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay magbukas po ng ating mga Bible, mga kapatid ko. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. At tayo po ay magsimula. Mga minamahal, dito po sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, mga kapatid ko. Ating beloved Colonel. Ito pong sinasabi sa aklat ng mga Genesis. Ang kabanata ay 1, talata ay 26-27. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad, at nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita. God bless you po, beloved Colonel. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Lahat muna magsabing, praise the Lord. Say, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, alam nyo, kaya ko kayo pinapasigaw ng praise the Lord, mga kapatid, ay para ma-refresh po, mga mahal, yung ating pong pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat, mga minamahal, kung hindi po kayo hinadlangan ng dyablo sa ating pong mga pakikinig ng patutuo, mga papuring awitin, dito po sa Word of God, mga mahal, hahadlangan tayo ng kaaway ng Diyos. Amen. Dahil kapag nalaman po natin ang Word of God, mga minamahal, at ikay tumayo sa Word of God, mga kapatid, mga minamahal ko, hindi ka kayang itumba ng dyablo in the name of Jesus. Amen. Mga minamahal, kaya ating inawit kanina, mga kapatid, sa ating youth choir, standing on the promises of God. Amen. Mga minamahal, sabi ng Bible, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things
that creates on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. May mahal, bago tayo pumalaot mga kapatid sa ating aralin, ginawa kong red mga minamahal yung let us and in His, mga kapatid. Yung verse 26, ginamit doon, let us. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Pagdating po may mahal sa 27, so God created man in His own image. Sa 26, ginamit po yung plural, mga minamahal. Sa 27 po ay singular, mga kapatid. Ang belief ng marami mga minamahal na ating mga kaibigang mangangaral, ang kasama raw ng dakilang Diyos ay ang Ama at ang Espiritu Santo. Ang Anak at ang Espiritu Santo. Mali, mga minamahal. Kasama ng dakilang Diyos doon, ng nag-iisang Diyos natin, mga angels po, mga kapatid. So pag-aaralan po natin yan, mga mahal sa darating na panahon, God willing, mga kapatid ko. Tayo po muna ay dumako. Mag-focus po tayo, mga kapatid ko, dito po sa ating aralin, mga minamahal. Bago natin, mga kapatid ko, ituloy, ang title mo natin, mga minamahal, ay ito. Image and likeness of God. Image and likeness of God. Let us make man in our image, according to our likeness, mga minamahal ko. Lahat po tayo, mga kapatid, nilikha ng dakilang Diyos according to His image and likeness. Ang dakilang Diyos natin, mga minamahal, ay full of righteousness. At nais po ng dakilang Diyos, we must have this quality. Yun ang nais ng mahalapang ng Diyos. Sapagkat nabasa natin, mga minamahal ko, na nilikha tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Sa kanyang image, sa kanyang likeness. Yung likeness po ng dakilang Diyos ay nasa Psalms chapter 145, verse 8 and 9. Sabi ng Bible, the Lord is gracious and full of compassion. Lahat magsabing, praise the Lord. Slow to anger and great in mercy. The Lord is good to all. Yan ang likeness, yan ang image ng dakilang Diyos. And His tender mercies are over all His works. Tingnan po natin sa Tagalog. Dito po sa mga awit, ang kabanata ay 145 at ang mga talata ay 8 at 9. Amen. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Right. 9. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kaniyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yan ang likeness. Yan ang image ng dakilang Diyos natin, mga mahal. Sabi dito, mga kapatid ko, the Lord is gracious, mga mahal, and full of compassion. Puno siya ng habag. Kaya yan po ang nakita natin, mga mahal, sa gawaing ito. Nung ating pong makita sa ating minamahal na magulang sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na nag-ayuno po ng tag-40 dias, hindi kumakain. Between life and death, mga mahal, ang kanilang kalagayan kapag nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Yun po yung kanilang ginawa, mga mahal, alang-alang po sa pag-ibig sa ating mga kababayan. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga mahal, and great in mercy. Sabi ng ating nabasa, the Lord is good to all. And His tender mercies are over all His works. Mga mahal. Imagine, binigay ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda lahat ng kanyang panahon sa pangangalaga ng ating pong church, mga mahal. Kaya naman, mga kapatid, ngayon, kahit pinagpahinga ng ating dakilang Diyos, ang ating beloved Honorable Pastor sa pangangaral, pagtayo sa pulpit, mga mahal, nananatiling
intact, mga kapatid ko, ang mga anak ng Diyos. Amen. Mga minamahal, nananatiling sa ating mga puso'y hinahanap-hanap natin yung pagsamba, yung pagdalo, yung kauhawan natin, mga minamahal, sa ating pong mahal na Panginoon. Bakit, mga kapatid ko? Sapagkat meron pong nagbigay ng buhay. Mga minamahal, inibig niya ang lahat ng mga tao. Higit sa kanyang pamilya, lahat magsabing Amen. Mga minamahal, yan ang image ng dakilang Diyos. Yan ang likeness ng dakilang Diyos. At yan po ang nais ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na ating pong goal. Ating pong pinaka-goal bago babalik ang dakilang Diyos natin. Alam niyo po, mga minamahal, ang image po ng tao, ang image ng dakilang Diyos na kanyang binigay sa tao, mga minamahal, sinira po at pinapangit ni Satan, mga kapatid. Ang trabaho po ng dyablo, sinisira niya ang gawa ng Diyos. Amen. Ang gawa ng dyablo ay sinisira niya ang gawa ng Diyos. So nahulog po sa kasalanan ng tao. May mahal mula po kay Eva at kay Adan, mga kapatid ko. Ito po'y nagsimula sa dangerous sin. Paano nahulog, mga minamahal, ang tao sa kasalanan? Nakikinig po ba kayo? Dangerous sin, mga minamahal. Na yan po'y dapat ating pakaingatan sa ating panahon. Ano po yung dangerous sin na yan, mga minamahal? Ang tawag po dyan, concealed sin or itinagong kasalanan sa puso ni Eva at ni Adan. Amen. Walang nakakita, mga minamahal, pinitas nila yung bunga ng punong kahoy na pinagmumulan po ng masama at mabuti. At kung papansinin natin, mga minamahal, doon sa Garden ng Eden, mga kapatid ko, sabi po ng mga dalubhasang mga mananaliksik, mahigit 3,000, mga minamahal ko, na mga punong kahoy ang nasa Garden ng Eden. Pero isa lang ang pinagbabawal ng dakilang Diyos. Yun pa yung kanilang pinili. Yun pa yung kanilang pinitas. Samantalang, mga minamahal, more than 3,000, mga kapatid, na mga punong kahoy na mas masasarap kaysa dun sa nag-iisang pinagmumulan ng masama at mabuti. At ito po, mga minamahal, ang nakikita natin dito. Yung punong kahoy na nagmumula ng pinagmumulan ng masama at mabuti, nakatanim. Hindi yun kumikilos. Hindi yun lumalakad. Pero anong nangyari, minamahal, bakit nahulog ang tao sa kasalanan? Mismong si Eva at si Adan ang lumapit sa punong kahoy. Hindi po yung punong kahoy ang lumapit kay Eva at kay Adan para matukso sila. Lahat magsabing Amen. Kaya mga minamahal, sa panahon natin, kapag lapit tayo ng lapit sa kasalanan, mapapahamak tayo diyan, mga minamahal. Amen. Meron nga kasabihan ng mga Kristiyano, mga minamahal, ang ibon na lumilipad sa iyong ulunan, hayaan mo lang lumipad, huwag lang gumawa ng pugad sa iyong ulo. Ibig sabihin, ang dyablo, manunukso talaga yan. Tinutukso tayo. Pero mga kapatid, ang masama dyan, kung magpapatukso ka. Amen po. Kaya hanggang ngayon, mga minamahal, yung strategy ng devil, mga kapatid sa Kristiyano, yung magtago ng kasalanan, mga minamahal. Naku po, marami yan, mga kapatid. Meron po akong bibigay na example sa inyo, mga minamahal, na ito po ay madidiscover natin. Nagtago siya ng kasalanan, pero ano ang resulta? Yung pansamantalang kaligayahan habang buhay na pagdurusa. Tingnan nyo, mga minamahal. Lahat muna magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Kaya mas maraming mga tao po kasi ang ayaw makinig ng Word of God kasi po ang dahilan, patuloy nilang tinatago yung kasalanan sa kanilang mga puso sa mahal na Panginoon Diyos. Bago ako magpatuloy, after nating mapakinggan, pakilakas yung aking monitor, beloved Job. After nating mapakinggan, mga minamahal, ang message ng dakilang Diyos na ito, kung nararamdaman po natin, kinokonvict tayo ng dakilang Diyos na gusto niyang magbago na tayo, be it, may mahal.
Kasi hindi palagi, mga kapatid, ang dakilang Diyos nagbibigay ng mensahe. Mga minamahal, iba't ibang mga topics, mga minamahal ang ating pinag-aaralan dito. Minsan baka hindi na natin maulit ito. Mga minamahal, babalik na ang mahal na Panginoon. Kasi po ito, mga kapatid ko, ay ginamit ko itong topic na ito, mga minamahal, siguro mga 10 years ago or 7 years ago. At nakikita ko, mga minamahal, sa panahon natin, parang bumabalik. Kaya dapat kong ulitin. Mga mahal, para ma-remind po ang mga anak ng Diyos. Tayong lahat. Amen. Isang malaking pagkakamali po na ang tao po, ang Kristiyano, magtakip po ng kanyang kasalanan. Bakit? Proverb, chapter 28, verse 13. Ito po ang sinasabi. Sa mga kawikaan, ang Kabanata 28, talata ay 13. Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Say, praise the Lord. He that covereth his sin shall not prosper. Tingnan niyo to. He that covereth his sin shall not prosper. Kahit anong gawin mo, kahit anong abilidad mayroon tayo, kapag nagtakip ka pala ng kasalanan sa mahal na Panginoon, hindi ka mag-prosper. Sabi ng Word of God yan. He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Amen. Ano nabasa natin sa Tagalog? Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang, hindi igiginhawa ang buhay kahit anong gawin niya. Mga minamahal, kumita ka man, mga kapatid, mawawala lang yan sa huli. Mga mahal, hindi mo ma-enjoy yan. Word of God ang nagsabi. Amen. He that covereth his sin shall not prosper. Alam nyo, mas higit tayong kilala ng dakilang Diyos, mga minamahal, kaysa pagkilala natin sa ating mga sarili. Bakit? Nakikita ng dakilang Diyos, mga minamahal, maging kaloob-looban ng ating katawan. Siya po ang lumikha ng ating mga organs. Inilagay ng dakilang Diyos sa kani-kanyang pwesto yung ating mga organs, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Napakadakila, napakatalino ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi niya sa Matthew chapter 10, verse 26, for there is nothing covered that shall not be revealed, mga mahal, and hid that shall not be known. Wala po, mga minamahal ko, na maikukubli sa ating dakilang Diyos. Lahat po ay hayag sa kanyang paningin. Amen. Lahat ng natatago, mga minamahal, alam niya yan, mga kapatid ko. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, kaya nga, sabi po ng Luke chapter 12, verse 3, sabi niya rito, therefore, whatever you have spoken in the dark will be heard in the light. And what you have spoken in the ear, in inner rooms, kahit walang nakarinig, will be proclaimed on the housetop. Tingnan niyo. Tingnan niyo po. Ito po ang sinasabi sa Lucas 12:13. Kaya nga, ang anumang sinabi ninyo sa kadiliman ay naririnig sa kaliwanagan. Right. At ang sinalita ninyo sa bulong sa mga silid ay ipagsisigawan sa mga bubungan. Amen. Tingnan niyo. Makamandag po ang kasalanan. Makamandag ang kasalanan. Kapag nagpahinuhod ka sa kasalanan, hahabulin ka ng kasalanan. Kahit saan ka magpunta, susundan ka ng kasalanan. Sabi ng Bible yan sa Numbers, chapter 32, verse 23. Ako magbabasa, may mahal. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ganito, ay narito, kayo'y nagkasala laban sa Panginoon. At talastasin ninyo, naaabutan kayo ng inyong kasalanan. Ibig sabihin, hahabulin ka mga mahal. Hanggang sa maigupo ka ng kasalanan, mga kapatid. Alam nyo, meron po ako nakausap, mga minamahal na Kristiyano. Gagawa po siya ng lihim na kasalanan. Tapos,
mag-o-offering siya ng malaki sa church. Pakiramdam niya, pinapatawad na siya ng mahal na Panginoon Diyos kapag nag-o-offering siya ng malaki. Ulitin ko. Nakausap ko, mga mahal, isang kapatid natin. Gagawa siya ng lihim na kasalanan, tapos mag-o-offering siya ng malaki. Para bagang tinatakpan niya, mga minamahal. Siyempre, ang tingin natin sa kanya, mga kapatid, uy, generous to. Mainit ito sa mahal na Panginoon. Pero mga kapatid, nung makausap ko, ako po yung nadismaya, mga mahal. Dahil mag-o-offering siya ng malaki, mga kapatid ko. Halos kalahatiin niya yung kanyang kita. Mga minamahal. At ang pakiramdam niya, pinapatawad siya ng dakilang Diyos sa kanyang kasalanan. Mali pong pamamaraan yun, mga kapatid. Mali po yun. Kasi naliligtas po tayo sa mercy, sa grace ng mahal na Panginoon. Hindi po sa ating mabubuting gawa eh. Kaya lang tayo gumagawa ng mabuti ngayon para manatili yung kaligtasan natin. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti para manatili yung kaligtasan natin. Dahil ligtas ka na eh. Pinatawad ka na sa kasalanan eh. Tagapagmana ka na ng buhay na walang hanggan. Amen po ba, mga kapatid? Ang kasalanan po, may kabayaran. Mga minamahal, tingnan natin ang kasaysayan ni David, mga kapatid. Napakalaki po ng aral na natutunan ko dito. Kay King David, mga minamahal, nung siya po'y magkasala ng lihim. Tingnan nyo, mga minamahal. Nung siya'y magkasala ng lihim, mga kapatid, isang parusa ng Diyos sa kanya, mga minamahal, naganap. Akala niya tapos na. Mga minamahal, ito po. 2 Samuel chapter 11, verse 1 to 4, at italo natin sa 14 to 15. At nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka, na sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel. At kanilang nilipol ang mga anak ni Amon at kinubkob sa Raba, ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem. At nangyari sa kinahapunan na si David ay bumangon sa kanyang higaan at lumakad sa bubungan ng bahay-hari. At mula sa bubungan ay kanyang nakita ang isang babae na naliligo. Nakikinig po? At ang babae totoong napakagandang masdan. At nagsugo si David at nagpasiyasat tungkol sa babae. At sinabi ng isa, hindi ba ito si Bathsheba na anak ni Eliam, na asawa ni Uriah na Heteo? At si David ay nagsugo ng mga sugot, kinuha siya at siya'y pumaroon sa kanya. At kanyang sinipingan siya sapagkat siya'y malinis sa kanyang karumihan. At siya'y bumalik sa kanyang bahay. Walang nakaalam. At nangyari sa kinaumagahan na sumulat si David ng isang sulat kay Joab. Ito mga minamahal, dalawa kasi yung kasalanan niya eh. Adultery at saka murder. Paano naging murder? 14. Nangyari sa kinaumagahan na sumulat si David ng isang sulat kay Joab at pinadala sa pamamagitan ng kamay ni Uriah. Sino si Uriah? Asawa ni Bathsheba. At kanyang sinulat sa sulat na sinasabi, Joab, ilagay mo si Uriah na sa pinakaunahan ng mahigpit na pagbabaka. At kayo'y magsiurong mula sa kanya upang siya'y masaktan at mamatay. Tingnan nyo. Si Uriah, mga minamahal, pinatay niya. Pinadalhan pa niyang sulat. Si Uriah pa ang pinagdalhan ng sulat ni David. Ibigay mo sa inyong team leader ito, kay Joab. Importante ito. Hindi alam ni Uriah, mga minamahal, yung po'y kamatayan niya na. Pagkabigay, mga kapatid ko, nagtaka siya sapagkat inilagay siya sa front line. Tapos umurong sila, namatay po si Uriah, mga kapatid ko. Grabe kasalbahe, mga minamahal ni David. Ano po? Grabe, mga minamahal ang katusuhan ni David. Kaya mga minamahal, dalawang kasalanan ginawa niya. Adultery and murder. He killed Uriah, mga minamahal. At nang patay na po si Uriah, mga kapatid ko, sa 26, ito po. At nang marinig na asawa ni Uriah, na si Uriah na kanyang asawa niyang matay, kanyang tinangisan ng kanyang asawa. At ang pagtangis ay makaraan ay nagsugo si David at kinuha siya sa kanyang bahay at siya ay naging kanyang asawa at nagkaanak sa kanya ng isang lalaki. Ngunit, ang bagay na ginawa ni David ay minasama ng Panginoon. But the thing that David had done displeased the Lord. Nakita ng mahal na Panginoon. Walang nakakita sa kanyang katusuhan. Walang nakakita sa kanyang ginawa. Lihim. Yung buong kaharian niya, mga mahal na nanatiling siya po'y respetado. Siya po'y kagalang-galang bilang hari.
Pero sa harap ng dakilang Diyos, mga minamahal, disappointed ang dakilang Diyos. Sabi rito, but the thing that David had done displeased the Lord. Mga minamahal. So paano itinago ni David yung kasalanan niya sa harap ng dakilang Diyos? 2 Samuel chapter 12 verse 1 at 7 hanggang 15, mga minamahal. At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David. Si Nathan po, propeta. Sabi ng Bible, mga mahal, ito po, i-reveal na ng dakilang Diyos yung kasalanan niya. Inutusan niya yung propeta niya. Si Nathan, mga mahal. Sa 7, ganitong sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sabi ni Nathan, pinahiran kita ng langis na maging hari ng Israel at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul. At ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon. Grabing blessing ni David. At ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan. At ibinigay ko sa iyo ang sambahayan ng Israel. Saan galing si David? Nagpapasto lang ng tupa yan. May mahal. Pero iniluklok siya sa buong Israel. At kung totoong kaunti pa, ito ang maganda rito At kung totoong kaunti pa ito, David, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. See? Ang daming blessing ni David. Mga minamahal, tapos na siyang magkasala dito. Mga kapinamahal ko, talagang siya po'y ginisa, mga minamahal, ng propeta ng Diyos. Iniluklok ka, David, sa Israel. Gusgusing bata ka lang nung panahon na ikay nagpapastol ng tupa. Hindi ka pinapansin ng mga kapatid mo ng ama mo. Dahil walang pakinabang sa paningin nila. Iniluklok ka ng Diyos sa Israel. Ginawa kang hari ng Israel. Sabi rito, mga minamahal. At ito pa, mga kapatid, sabi niya rito, kung totoong kaunti pa ito, David, dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Grabing bait ng mahal na Panginoon. Ano po? Sinusumbatan niya si David, mga minamahal. Sabi niya, bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon? Na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin. Iyong sinugatan, pinatay ng tabak si Uriah na Heteo. At iyong kinuha ang kanyang asawa upang maging iyong asawa at iyong pinatay siya ng tabak at ng mga anak ni Amon. Grabe. Ngayon ngay, sabi rito, eto mga mahal, verse 10. Dahil sa ginawa pong kasalanang lihim ni David, sinabi ng dakilang Diyos, yung future ng pamilya ni David. Sinusundan niyo po ba ako, may mahal? Bunga ng kanyang kasalanang ginawa, inihayag na po ng dakilang Diyos through the prophet, Nathan, kung ano yung mangyayari, anong resulta ng kanyang nagawang lihim na kasalanan. Verse 10, ngayon nga'y ang tabak ay hindi hihiwalay sa iyo kailanman, sa iyong sambahayan. Kailanman. Ibig sabihin, mga minamahal, habang buhay na magkakaroon siya ng kaaway, mga kapatid ko. Ngayon ngay ang tabak ay hindi hihiwalay kailanman sa iyong sambahayan, sapagat iyong niwala ng kabuluhan ako, at iyong kinuha ang asawa ni Uriah na Heteo upang maging iyong asawa. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y magtitindig ng kasamaan laban sa iyo, na mula sa iyong sariling sambahayan. At aking kukunin ang iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata, at aking pagbibigay sa iyong kapwa at kaniyang sisipingan ang iyong mga asawa sa sikat ng araw na ito, sapagat iyong ginawa na lihim. Ngunit aking gagawin ang bagay na ito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Ganun ka-merciful ang Diyos. Kapag nagsisi ka sa mahal ng Panginoon, mapapatawad ka niya. Pero, yung consequences, mga minamahal, itong matindi. Ito pong mabigat. Sabi ng 14, gayon may sapagkat sa gawang ito, iyong binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang magsipanungayaw. Ang bata naman ay pinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. Tingnan niyo, mga minamahal. At si Nathan ay umuwi sa kanyang bahay. At sinaktan ng Panginoon ang bata na ipinanganak na asawa ni Uriah kay David at totoong malubha. Verse 18, at nangyari ng ikapitong araw na ang bata ay namatay. Amen.
may resulta po ang kasalanan, mga minamahal. May resulta ang kasalanan. Sabi nga ng ating, naalala ko mga minamahal na narinig ko sa ating beloved parents in the Lord, ikaw ang pipili ng kasalanan, pero Diyos ang pipili ng consequences. Hindi ikaw. Mga minamahal. Ang Kristiyano ang pipili ng kasalanan kung anong gusto mong kasalanan ang gawin, pero Diyos ang pipili, mga minamahal, ano ang magiging bunga ng ating kasalanan. Sa Romans 6:23, sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Natapat ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay sa piling ng ating pinakamamalapan sa Kristo. Mga kapatid, so ituloy natin mga inamahal. Nagbunga po yung kasalanan ni David. Naniningil ang Diyos. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Naniningil ang Diyos. Naniningil ang Diyos. Sa 2 Samuel chapter 13, dumating po yung napakalaking problema sa pamilya ni David. Nagsimula pong maningil ang Diyos kay David. Sa paanong paraan naningil ang Diyos kay David? Pinatay ng dakilang Diyos yung anak niya sa pagkakasala. After mamatay, minmahal, makinig kayo. After na mamatay yung bata, nagsunod-sunod yung problema po ni Haring David. Yung dating maligayang pamilya ni David, naging magulo. Naging mala-impyerno, mga minamahal, yung kanyang pamilya. At unang-unang mga minamahal, yung pagkamatay ng bata, anak sa pagkakasala, mga kapatid ko, kasunod nun, immorality. Sa entire Bible, mga minamahal, makita mo mga kapatid ko, ako nakita ko mga minamahal, nagsimula po yung immorality sa pamilya ni David. Bakit? Kung ano yung ginawa niya, yun ang ginawa, mga minamahal, ng kanyang anak. 2 Samuel chapter 13 verse 6. Sa gayoy nahiga si Amnon at nagsakit-sakitan. Si Amnon, anak ni David yan. Sabi rito mga minamahal, sa gayoy nahiga si Amnon at nagsakit-sakitan. Nagsakit-sakitan. Yung pagkukunwari po ni Haring David, ay minana ni Amnon na kanyang anak. Nagkunwari si David, mga minamahal, na matwid siya. Wala siyang ginagawang kasalanan. Maisakato parang lamang yung kanyang lust. Ganon din yung ginawa ni Amnon. Nagkunwaring may sakit si Amnon para mapagbigyan lamang niya yung kanyang laman, mga mahal. Kung ano yung ginawa ng tatay, yun ang ginawa ng anak. Naalala niyo yung sinabi ko, mga mahal, sa 2 Samuel chapter 12, verse 12? Ano sinabi ron? Iyong ginawa ng lihim David, ngunit aking gagawin ang bagay na ito sa harap ng buong Israel. Mabigat po. Mabigat. Mabigat yung lihim na kasalanan. Yung ginawa ni David ng lihim, inulit ng Diyos sa kanyang anak. At hindi lang yon. Nung inulit ng dakilang Diyos sa kanyang anak, ipinaalam ng dakilang Diyos sa buong Israel, maging mahal, ang nangyari sa kanyang anak. Yun ang nabasa natin. Kigrabing tagok yan, maging mahal, bilang ama. Masakit. May mahal, parang gusto mo nang mamatay. Pag ganyan. Nakikinig po ba kayo, may mahal? 2 Samuel chapter 13 verse 6. At nang pumaroon ang hari, upang tingnan siya, sinabi ni Amnon sa hari, sinasamo ko sa iyo na bayaang pumarito ang aking kapatid na si Tamar. At igawa ako ng 2 tinapay na maliit sa aking paningin upang aking makain sa kanyang kamay. 13 verse 11 to 15. At nang ilapit niya sa kanya upang kanin, kanyang tinangnan siya at sinabi niya sa kanya, halika, sumiping ka sa akin, kapatid ko. At sumagot siya sa kanya, huwag kapatid ko, huwag mo akong dahasin sapagkat hindi marapat gawin sa Israel ang ganyang bagay. Huwag kang gumawa ng ganitong kaululan. Sabi ni Tamar. Sa verse 13, at ako saan ko dadalhin yung aking hiya? Tungkol sa iyo, ikaw ay magiging gaya ng isa sa mga mangmang sa Israel. Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo, magsalita ka sa hari, sapagkat hindi ipagkakait ako sa iyo ng hari.
Gayon may hindi niya dinidig ang kanyang tinig, kundi palibhas at siya'y malakas kaysa kanya. Dinahas niya siya at sumiping sa kanya. Nang magkagayo kinapuotan siya ni Amnon na may mahigpit na puot, sapagkat ang kapuotan na kanyang ikinapuot sa kanya ay malaki kaysa pagsinta na kanyang sininta sa kanya. At sinabi ni Amnon sa kanya, bumangon ka, umalis ka na, ikaw ay yumaon. Tuloy, mga minamahal. Immorality, mga kapatid, yun ang pangalawang hagupit kay David. Akala ni David tapos na. May mahal, wala na. Akala niya tapos na, may mahal. Bakit? Yung kasunod, mga minamahal na consequences na kanyang ginawa sa lihim. After 2 years pa. Tingnan niyo. Pinatawad na siya ng mahal na Panginoon, no? Pero sunod-sunod talaga. Mga minamahal, namatay yung anak niya, ginahasa yung anak niya ng kanyang kapatid. And after 2 years, 2 full years, nag-away-away yung mga anak niya. Tingnan nyo. 2 Samuel, chapter 13, verse 21 hanggang 23. Bago natin basahin, beloved kernel sa Tagalog, babasahin ko muna sa English. But when King David heard of all these things, he was very angry. Nung malaman niya si Tamar, mga minamahal, at si Amnon, mga kapatid ko, galit na galit siya. And Absalom spoke to his brother Amnon, neither good nor bad. For Absalom hated Amnon because he had forced his sister Tamar. 23. And it came to pass, And it came to pass, after 2 full years, that Absalom had sheep hearers in Baal Hazor, which is near Ephraim. So Absalom invited all the king's son, mga inmahal, in-invite niya lahat, pati po si Amnon, mga minamahal, yung pala, papatayin niya si Amnon. Mga minamahal, dahil sa ginahasa niya si Tamar. 2 years, mga minamahal, na nakalipas. Akala ni David, smooth na naman yung pamilya niya. Pero hindi alam, tinatago lang pala, mga minamahal, nung anak niya, mga kapatid ko, yung ni Absalom, yung kanyang galit sa kanyang kapatid. At pagdating po nung sila po'y nagpiging, mga minamahal, nagkain-kain sila. Yun na, mga kapatid. Pinatay po si Amnon. After 2 years na panggagahasa ni Amnon kay Tamar, pinatay ni Absalom si Amnon. Tingnan niyo po sa Tagalog. Ito pong sinasabi sa ikalawang Samuel, ang kabanata ay 13, talata 21, 22, 23. Ngunit nang babalitaan ng Haring David, ang lahat ng mga bagay na ito, siya'y totoong napuot. At hindi nagsalita si Absalom kay Amnon, kahit mabuti o masama man, sapagkat pinagtaniman ni Absalom si Amnon dahil sa kanyang dinahas ang kaniyang kapatid na si Tamar. At nangyari, pagkatapos ng 2 buong taon na nagpagupit ng mga tupa si Absalom sa Baal Hazor na nasa siping ng Ephraim, at inanyayahan ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari. Amen. At nangyari, pagkatapos ng 2 buong taon, I'm sorry. Sige po, beloved, 28-29. Dito po sa 28-29, at iniutos ni Absalom sa kaniyang mga lingkod na sinasabi, tandaan ninyo ngayon, pagka ang puso ni Amnon ay sumaya dahil sa alak, at pagka ang aking sinabi sa inyo, saktan ninyo si Amnon, patayin nga ninyo siya. Huwag kayong mga takot. Hindi ba ako ang nag-utos sa inyo? Kayo nga'y magpakalakas at magpakatapang. 29. At ginawa ng mga lingkod ni Absalom kay Amnon kung ano ang iniutos ni Absalom. Nang magkagayoy, nagsitindig ang lahat ng mga anak ng hari at sumakay bawat lalaki sa kanya mula at tumakas. Lahat po magsabing praise the Lord, may mahal. Doon pinatay si Amnon, mga minamahal ng kanyang kapatid.
Grabe po, mga mahal. Nawala ng peace of mind si David, mga kapatid. Halos mabaliw na siya eh. Kaya sinulat niya, mga mahal, sa Psalms 51, 8 hanggang 12. Sabi niya rito, make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Wala na siyang kagalakan eh, mga mahal. Tormented na siya eh. Sabi niya rito sa 9, hide my face from my sin. Mahal na Panginoon, ikubli mo ako mula sa aking mga kasalanan and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Restore, cast me not away from thy presence. Wala na kasi yung Holy Spirit, wala na, may mahal. Huwag mong ilayo sa akin ang Espiritu Santo mo. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. And uphold me with thy free spirit. Grabe, mga minamahal, yung nangyari kay David. Mga kapatid ko, hindi lang sa kanya eh. Kundi sa buong pamilya niya, minamahal, sirang-sira na sila sa buong kaharian. Mga kapatid. Hindi lang po basta sinalita ni David yung pong Psalms 51 eh. Paano po, mga minamahal, muling bumalik yung grace ng mahal na Panginoon sa kanya. Paano? Hindi basta-basta. Hindi lang yung basta, Lord, patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Hindi lang ganoon, oy mahal. Hindi lang 3 days fasting. Hindi lang 5 days, hindi lang 10 days fasting, oy mahal. Hindi lang 15 days fasting. Tumangis siya ng may pag-aayuno. Gaano, mga mahal, kalala yung kanyang pag-aayuno? Mga awit, kabanatang 102 po, beloved Colonel. Verse 5. Tingnan natin. Ito po ang sinasabi. Sa 102 ng mga awit, ang talata ay 5. Dahil sa tinig ng aking daing, ang mga buto ko'y nagsisidikit sa aking laman. Tingnan niyo mo yung mahal. Dahil sa tinig ng aking daing, ang mga buto ko nagsisidikit sa aking balat. Ibig sabihin, wala nang laman. Sa pag-aayuno. Butot balat na siya, may mahal, sa pag-aayuno, sa pagtangis niya, may mahal, sa paghingi ng tawad, sa pagsisisi, may mahal, sa kanyang ginawang kasalanan. May mahal, between life and death ang ginawa ni David. Yung aking balat, sabi niya, dumidikit sa aking buto. Nagdusa po si David. Hindi lang buwan eh. Taon. Mahabang taon. Kaya mga minamahal, yung 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 10 months, mga mahal na paglilihim ng kasalanan. Ilihim yung kasalanan, mga mahal, sa pamilya ng iba. Pero ang kapalit, habang buhay na pagkasira ng pagkatao, habang buhay na pagkasira, pagdurusa ng pamilya, mga mahal, di bali na. Takbuhan mo yung kasalanan, mga mahal. Huwag lang magkasala sa mahal na Panginoon Diyos. Mga minamahal. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, min mahal. Nakakatakot. Sabi ng Psalms chapter 31 verse 10, for my life is spent with grief, and my, ano sabi? Years with sighing. My strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed. Tingnan niyo po. Sa Tagalog, beloved. Psalms 31 verse 10. Dito po sa mga awit, ang kabanata ay 31. Ang talata ay 10. Ito po ang sinasabi. Amen. Sapagkat ang aking buhay ay napupugnaw sa kapanglawan, at ang aking mga taon ay pagbubuntong hininga. Ang aking lakas ay nanglulupaypay dahil sa aking kasamaan, at ang aking mga buto ay nangangatog. Amen. Araw-araw po yun. Pahil mahal. Nanginginig yung laman niya, mga kapatid ko, sa takot niya sa ating mahal na Panginoon. On fasting na siya, mga mahal, nakadikit na yung kanyang balat sa kanyang buto, nanginginig pa siya, mga mahal, sa takot sa mahal na Panginoon. Hindi pala basta-basta, mga mahal. Glory to God. E sabi ng Bible,
All things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Kaya pala, ang beloved, honorable pastor natin, may mahal, ang kanyang panalangin, mga kapatid ko, ano sabi niya? Mahal na Panginoon, kung ako'y babalik sa aking pagiging babaero, dati, kung ako'y babalik sa aking pagiging sugarol, patayin mo na ako. Isipin ko pa lang, planuhin ko pa lang sa aking isip, na ako'y aalis sa iyo, babalik sa kasalanan. Ngayon din, patayin mo na ako. Ayoko nang lumayo sa iyo. Ayoko nang magkasala sa iyo. Bakit? Ang mahal pastor nagturo nito sa atin. Mga mahal, yung kinahinat na ni King David, sa beloved pastor ko narinig to Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Kaya ganun po ang takot ni David, mga mahal, ang takot ng ating beloved honorable pastor sa mahal na Panginoon, mga mahal Dahil, grabe pala, mga mahal, yung mga nangyari sa mga heroes of the Bible nung araw. Hindi basta-basta. Kaya mga mahal, paano ba pumapasok yung kasalanan sa tao? Paano pumapasok yung kasalanan sa Kristiyano ngayon? Bakit natutukso ang Kristiyano? Sa James chapter 1, verse 13 hanggang 15. Mga mahal, pwede nating basahin po, beloved Colonel. Sa Santiago, Kapitulo 1, talatang 13 po hanggang 15. Ito po ang sinasabi sa Santiago, ang kabanata ay 1, ang talata ay 13 hanggang 15. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso. Ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy, ang kahalayan kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumuha ng kamatayan. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Yun pala, dito pala nanggagaling yung kasalanan, yung tukso. Sa 15, mga mahal. Then when lust is conceived, it bringeth forth sin. Kung magkagayon ang kahalayan, mga minungan, sabi rito, ang bawat tayo natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Mga minamahal, sa atin din manggaling Kasi kung ayaw mong magpahikayat, mga mahal, hindi ka matukso Tulungan ka ng mahal na Panginoon. Kaya nahuhulog po yung Kristiyano, mga mahal, sa tukso, mga kapatid, hindi dahil sa kung ano paman. Hindi dahil, mga minamahal, sinisi natin si Pilato, mga mahal. Sinisi natin si Bruno, si Bruna. Hindi. Kaya ako natukso dahil sa kanya Hindi. Ang Kristiyano natutukso, mga mahal, kapag nahila ng sariling masamang pita pala, lahat magsabing praise the Lord. Tapos nahikayat. Nagpahikayat ka. Nag-entice ba? Nag-entice, mga mahal. Sabi rito, kung magkagayon ang kahalayan, pag nagpahinuhod ka na, mga mahal, yun na, yung kahalayan susunod. Kung maipaglihi, mga mahal, nangyari na, nanganganak ng kasalanan daw. Sin unto death po yan. At ang kasalanan, pagka malaki na, namumunga na po ng kamatayan. Sabi ng Revelation chapter 20 verse 14, death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Kapag nahikayat, mga minamahal, nahikayat, lumapit sa kasalanan, kapag naipaglihiraw ang kasalanan, namumunga ng kamatayan. Pag nandun na, may mahal, yung kasalanan, nalugmok ka na, may mahal, nako, makita yung na impyerno. May mahal, kapag hindi natin tinalikuran ng kasalanan. Ngayon, kapag tinalikuran mo naman yan, may mahal, kusa kasi mga kapatid, kung gusto mo yan, pinasok mo yan, may mahal, nilayuan mo yan, patawarin ka ng Diyos Patawarin ka naman ng Panginoon. Pero yung resulta, mabigat. Yun ang nakakatakot. Nabasa natin, mga mahal, napag-aralan natin, kung ano yung ginawa mo ng lihim, gagawin ng Diyos sa iyong anak. Nakikinig po? Mabigat yun. Kung ano yung ginawa natin ng lihim, whether you like it or not, gagawin ng Diyos sa anak mo yan. Mahal.
ililid ng mahal pa ninyo anak mo para gawin ulit yung ginawa mo, ginawa ko. So, nakakatakot. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kaya may mahal, lagi pinapangaral ng beloved pastor eh. Serve God with fear and trembling. Serve the Lord with fear and trembling. May mahal. Kaya dito sa ating banal na gawain, may mahal, maging choir member ka mga kapatid, maraming bawal. Maraming bawal. Opposite. Huwag kang makipag-usap. Makipag-usap kang 30 minutes, may mahal. Magpungay-pungay lang kayo ng mata habang nag-uusap. Papasok na may mahal eh. Demonyo eh. Sa Bible, may mahal, mabasa mo eh. Titingin lang yung mata mo, may mahal, mahalay. Sa opposite. Adultery na sa puso eh. Vice versa po eh. Ganun. Lalo na yung social media ngayon, may mahal. Yung mga celebrity ngayon. Yung mga TikTok na yan, may mahal. Mga naka-short, nakatupis lang. Tapos mag-like pa, mangin mahal, yung mga choir member. Delikado yan eh. Sa ngayon, okay lang yan. Pero sa ating napag-aralan, min mahal, kung ano yung ginawa mo, gagawin ng Diyos kapag may pamilya ka na. Kung ano yung ginawa mo, gagawin ng Diyos, mga mahal. Para idagok, mga mahal sa'yo. Mga mahal, kapag nasa rocking chair ka na, kapag mahina ka na, mga mahal, matanda ka na, makita mo, mga mahal, masalamin mo yung buhay mo dati sa iyong anak. Mga mahal, luluha ka na lang. Iyak ka na lang sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Kahit mga mahal, 50 years mo lang ginawa. Kahit 30 years, 50 years mo lang ginawa. Nandun pa rin sa puso mo, sa babig mo, mahal. Paghingi ng tawad. Bakit? Ikaw lang nakakaalam eh. Mga mahal, nung araw, nung kapanahonan ko, ganito rin ang ginawa ko. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Nakatakot eh. Amen? Praise the Lord! Ngayon pa lang, mga mahal, alisin na natin yung kasalanan. Huwag nating itago yung kasalanan. Ihayag natin sa mga Panginoon. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng dakilang Diyos natin. Except blasphemy of the Holy Spirit. Pamumusong sa Holy Spirit. Nasaan yung Holy Spirit? Nasaan ang mahal na Panginoon? Nandito siya eh. The Word is God. Amen? John 1:1. The Word is God. Kung mahal na Panginoon gusto mo makita, andito siya, ngayon mahal. Yung Holy Spirit, ito siya. Sabi ng Bible, ngayon mahal, lahat ng kasalanan, mapapatawad, except blasphemy of the Holy Spirit. Ibig sabihin, kapag tinwis mo to, kapag kinalaban mo ito, ngayon mahal, kapag hindi mo pinaniwalaan ito, ngayon mahal, delikado yan. Amen? Walang hahatol sa atin sa lupa, ngayon mahal, sa ating mga ginawa. Wala tayong karapatang humatol sa lahat ng mga ginawa nating kahinaan, ngayon mahal. Pero ang hahatol sa atin, yung Word of God. Sabi ng John chapter 12, Word of God ang hahatol sa atin. Amen? Lahat magsabing praise the Lord, ngayon mahal. Nais ng mahal na Panginoon, ngayon mahal, huwag tayong mapahamak ni isa man. Gusto niya, ngayon mahal, magmana tayong lahat ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid ko, gusto ng mahal ng Panginoon sa unang pagsisisi. Anong sabi ng sanlibutan? Sa huli ang pagsisisi. Gusto ng mahal ng Panginoon, ngayon, unahin mo na yung pagsisisi. Para yung huli, pagpapala yan. Amen! Mga mahal, sa sanlibutan, mga mahal, gawa ka ng kasalanan ngayon. Enjoy now, pay later. Ganyan ang credit card eh. Gawin mo gawin ngayon yung kasalanan, mga mahal. Bandang huli, pag matanda ka na, mga mahal, iiyak ka na lang. Wala na, mga mahal. So before it's too late, bago maging huli lahat, mga mahal, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng pagtanggap sa dakilang Diyos. Ngayon ang araw ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Si praise the Lord, mga mahal. Ang bukas, hindi natin hawak. Yung bukas, mga mahal, hindi pinangako ng dakilang Diyos yan. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Kahit gaano kalaking kasalanan natin, patatawarin ng dakilang Diyos yan. Sapagkat 2,000 years ago, namatay ang mahal na Panginoon sa krus. Nabayubay siya. Bumuhos ang dugo niya, mga mahal. Pinanglinis sa ating mga kasalanan. Kaya habang tayo umaawit sa dakilang Diyos, mga mahal,
Inaanyayahan ko po sa ating mga baguhan, kung meron man mga kapatid, sa hapong ito, tanggapin po ninyo ang ating dakilang Diyos na nagmamahal sa inyo, mga minamahal. Tomorrow, mga kapatid, ang ating awitin. Amen. Hallelujah. Jesus said, He rised. Won't you please? Singers. And you said, I know that tomorrow Thank you, Lord God, for thy sweet presence, Lord. Said, I am He who supplies all your needs. And And you you said, said, I will. but tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today. But it's so much easier to say tomorrow, who promised you tomorrow? Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late. Jesus said, here I stand, won't you please take my hand? And you said, I will tomorrow. Jesus said, I am He who supplies all your needs. And you said, I will. But tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today. But it's so much easier to say tomorrow. Who promised you tomorrow? Better choose the Lord today. But tomorrow very well might be too late. Tomorrow I give my life. Tomorrow I thought about today. God, it's so much easier to say tomorrow. Who promised you tomorrow? Better choose the Lord today. For tomorrow very well might be too late. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And you said, tomorrow will never come to you till you have been made. Tomorrow, forget about tomorrow. Better choose the Lord today. Please don't just turn it one way. Tomorrow is not promised. Don't let this moment slip away. But tomorrow very well might be too late. Yes, Lord God. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mga minamahal, kung naka-experience po ang mga kababayan natin, mga minamahal, na tayo po'y nahulog sa kasalanan, mga kapatid. Ang magagawa lang natin, mga minamahal, ay higitan natin yung ginagawa natin kainitan ng una. Doblehin natin, triplehin natin. Gawin nating 200%. May mahal. Dahil naalala ko yung buhay ni David, mga minamahal. Nung mga ako siyang magtatayo ng templo,
ng bahay-sambahan. Sabi ng mahal na Panginoon, ayaw kita, David. Nire-reject kita. Hindi ikaw magtatayo ng aking bahay-sambahan sapagkat may dugo ang kamay mo. Mamamatay tao ka. Si Solomon na yung anak, sa kanya ko tutuparin yung mga panalangin. Nalungkot si David. Ano ginawa ni David? Lahat ng kanyang ginto, kanyang kayamanan, binigyan niya kay Solomon na kanyang anak. Sabi niya, anak, tinanggihan ako ng mahal na Panginoon, magtayo ng bahay-sambahan. Hindi na ako karapat-dapat. Pero nandito yung aking ginto. Nandito yung aking kayamanan. Gamitin mo sa pagtatayo mo ng templo. Kasi ginawa siyang a man after God's own heart. Nalugod ang Diyos. Amen! Yun, mga minamahal, ang story ng kanyang buhay. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, mga mahal, paanong gagawin, Brother Nilo? Nagkamali ako, nagkasala ako. Ang sagot, yung dati mong kainitan, higitan mo. Kung hindi ka nagbibigay ng araw sa gawain ng Diyos, magbigay ka. Suportahan mo ang gawain ng Diyos. Mga mahal, mahabag ang mahal ng Panginoon. He's a gracious God. Mga mahal, He's so merciful God. Mga mahal, ang buhay niya binigay niya sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Mga mahal. Mismo yung mga sumuntok sa kanya yung mga sumibat sa kanya yung mga lumatiko sa kanya Sabi niya, mga mahal, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, sa ating mga baguhan, mga kapatid, tanggapin niyo ang dakilang Diyos natin bilang sariling tagapagligtas. Ang sabi po ng Romans chapter 3, verse 23. Lahat ng tao'y nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Mga mahal, yung grace lang ng mahal na Panginoon ang makapagpapatawad sa atin. Mga mahal. Sundin niyo po ako sa aking panalangin. Buksan niyo ang inyong labi, mga mahal. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyong mga salita na aking napakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, isa akong taong makasalanan, marumi sa iyong harapan. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Ako'y sumasampalataya na ikay namatay sa krus nang dahil sa aking kasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Mahal na Panginoon, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Dakilang Diyos, nais kong maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Sampo na aking mahal sa buhay. Kahabagan mo kami, O Diyos, maglilingkod kami sa iyo. Iibigin ka namin, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi. Amen. Kami pong madalangin para sa inyo. O po mapagpala namin Ama sa langit. O Diyos, pagpalain po ninyo, mahal na Panginoon, lahat ng aming mga baguhan, magiging kapatid namin sa iyo, O Diyos, mahal na Panginoon, mula sa araw na ito, mahal na Panginoon, O Diyos, pagpalain mo ang kanilang mga pamumuhay, mahal na Panginoon, O Diyos, itong simulain ang kanilang paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Lord, in the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. God bless you po, minamahal. Makabalik kayo sa inyong mga puwan, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. At hindi na po kayo bisita ngayon, mga kapatid. Bahagi na po kayo ng ating mahal na Panginoon sa kanyang malalagawain. Kaya kulang na lamang po sa inyo yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para makumpleto po ang inyong pagiging anak ng Diyos. Mga minamahal, sama-sama tayong dumalangin sa ating mga pangangailangan. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos. Hallelujah. Minsan pa, mahal na Panginoon, kami lumalapit, numudulog sa iyo, O Diyos. Mahal na Panginoon, para sa aming mga pangangailangan. Sa pangungunan at panalangin po ng aming minamahal, ginagalang na Evangelista Will Estrada, Almeida, dakilang Diyos, your end-time prophet to God. Mahal na Panginoon, pagpalain mo pong iyong mga anak, dinggin mo pong alamang dalangin, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, itago mo, mahal na Panginoon, ang aming mga natutunan na pag-aralan, amang banal sa aming mga puso. Amang banal, hallelujah, na siya namin bubulay-bulayan, O Diyos, sa araw-araw ng aming paglilingkod sa iyo, Lord God. Pagpalain mo lahat ng mga anak, mahal na Panginoon, alisin mong karamdaman, alisin mong kahirapan, pag-aalinlangan, kahinaan, mahal na Panginoon, O Diyos, in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, may mahal. Kaliwang kamay patong sa parte natin mga karamdaman. Kung mayroon man mga kapatid ko, sawayin natin in the name of Jesus. Hallelujah. Cast out from me in the name of Jesus. May mahal, sama-sama tayo. Lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out, be healed in the name of Jesus right now. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Lust the flesh, lust of the eye, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name.
Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Tumayo po tayong lahat mga minamahal. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Tatalon po tayo. Sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Galing sa puso, mga minamahal. 3 times, jump. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po. Mga minamahal, purihin ang dakilang Diyos. Amen. Dadako tayo mga kapatid ko sa ating announcement. Pagkatapos po ay ang ating closing prayer, mga kapatid. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ating beloved Brother Randy, amen, sa ating pong announcement. Mga kapatid, patuloy kayong sumuporta sa ating pong chapel, mahal sa ating pong mga materyales, mga kapatid, at pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Nailo, sa pinagpalang salita ng dakilang Diyos natin narinig sa hapong to. Lahat tayo magsabing, praise the Lord. At tama ni mahal, ito po idadako po muna sa ating special offering. Narito po ating beloved Kuya Manny, Sese, para panalangin ating special offering. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid. At tayo po ay magkaisang dumalangin sa ating ipagkakalob sa ating mga special love offering. Taas po natin ang ating mga kamay. Opo, mamanal. Dakilang pala naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Walang hanggang papurit, pasasalamat, patuloy na pinaabot sa iyo, mga Panginoon. So, dalangin ang magulang sa iyo na sa masaganang biyaya, pagpapala, patuloy yung pinagkakalob sa mga anak. Kaya naman po, narito po kami, nagkakalob po kami ng aming mga special love offering, mala Panginoon, masaya, masaya at walang pangihinayan na pinagkakalob namin, mala Panginoon, upang mapunuan ang mga pangailangan ng mga gawain, mala Panginoon. Basbasan mo po, mala Panginoon. At sa unang dalangin ng mga sa mala Panginoon, patuloy pong ibuhos ang masaganang pagpapala sa mga anak. Ito pong sama dalangin namin, sama dalangin mga gulang sa iyo, in the rich Jesus name we pray. Ang pagbibigay ay handang pagmamahal sa Diyos sa kapwa, sa salita niyang banal. Yamang ating sundin, ipagpatuloy natin, mabigay upang magpalain. Tayo'y magbigay at upang magpalain, ating sundin ang nagutos sa atin. Ikaw po at handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sa pagbibigay, kaluluwa'y maliligtas. Kaya tayo ay magpatuloy magbigay. Ang bawat libo, milyon mo ialay, mundong makasalanay may aakay. Tayo'y magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang nagutos sa atin. Ikaw po at handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Amen. Praise the Lord. Puri po ating pinamahal pa Jesus. God bless you po. Manimahal sa inyong walang sawang pagbibigay para po sa ating gawain natin dakilang Diyos. Lahat ay magsabing, praise the Lord. At manimahal,
tayo idara ko na sa ating announcement at sa darating na Miyerkules Manimahal ay tuloy-tuloy po ating balagawain sa lugar na ito. Tayo magsisimula po ng alas 2 ng hapon at matatapos po tayo alas 6 ng hapon. Ganoon din Manimahal, ating overnight prayer sa Friday Manimahal. Tayo magsisimula ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 madaling araw ng Sabado. At tuloy-tuloy pa rin Manimahal ating balagawain sa lugar na ito sa darating na linggo. Tayo magsisimula ng alas 9 ng umaga at matatapos tayo ng alas 3 ng hapon. At wag po nating kalimutan pakinggan nating o panoorin nating TV program ni Mahal sa PTV Channel 4 tuwing araw ng Sabado at magsisimula po ng alas 11 ng gabi at matatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At ganoon din na Mahal, wag po nating kalimutan panoorin nating Jesus Miracle Hour sa Facebook ni Mahal mula Lunes hanggang Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng gabi ni Mahal. At meron tayong Alliance Counseling right after po nating pananambahan. Praise the Lord. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. At kung wala pong ibang idaragdag announcement, tayo pa sama-sama na pong tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos manimahal na muli manimahal sa hapong to. Tayo lubos na pinagpala nating dakilang Diyos. At ang manimahal na rito po ating beloved SPO4, Pedrito na address para po sa ating closing prayer. Praise the Lord. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. God bless you po, beloved pastoral worker. Hallelujah. Randy. Hallelujah. Ikban. Hallelujah. Sa pinagpalang announcement. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay at ating pong pasalamatan ang ating mabait na Diyos. Hallelujah! Amang banal. Katasasang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon, Diyos na buhay totoo at tunay na Diyos. Pinupuri ka namin, pinasalamatan na nilangisan mo at pinagpala. Binasbasan ng iyong, hallelujah! Sunday service. Narito, sinamahan mo kami. Naging pagkatamis-tamis banal mong presensya. Patunay na, hallelujah, kasama ka namin sa aming pagsamba. Kaya naman, maraming salamat po sa mga papuring awit ng joyful song, solemn song, buhay na patotoo sa mga kamangha-mangha, kagilagilas mong magawa sa mga tapat mo mga anak na walang sawang nagkakaloob, nakikibalikan sa iba na nagawain, higit pa sa kanilang inaasahan ng ipagkaloob mo sa kanila upang patuloy na gamitin sa pagbibigay. At lalo tigit ang iyong banal na salita na tilang bilabid maangaral. Naging pagkain ng aming kaluluwa. Kabusog ang spiritual. Hallelujah. Special namin panalangin namin minamahal. Ginagalan na Pastor Winston Almeida. Ibalik mo po sa kanya yung dati niyang kalakasan, yung pong mahabang buhay na may dakilang kapangyarihan at pag-ibig na may pangaral muli ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal upang sa iyo nalalapit na pag-ubalik. Maraming lalong kaluluwang maliligtas. Salamat din po sa 7 mga beloved visitors na ngayon po'y kapatid na namin nagpabautismo, tumanggap sa iyong banal na pangalan sa aming muling hallelujah, hallelujah, sa aming muling pagtitipon sa darating na hallelujah, Miyerkules at Biyernes. Hallelujah. Muli ka namin sambay sa Spirit katotohanan. At ibalik mo po kami sa aming kanya-kanyang uuwihan ng ligtas, payapa, tagumpay upang sa, hallelujah, masunod namin magawa ang iyong banal na kalooban sa pangunang panalangin ng aming minamahal na Pastor Winston Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Lahat ay magsabi, Amen! Hallelujah! Praise the Lord. God bless you, mga mahal. At mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Praise the Lord. You are the God. You are the God that healeth thee. that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed
are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord.